Hi friends, alam niyo ba yung salitang Purim? Yung Purim ay mababasa natin sa aklat ng Esther. Sapagkat kung inyong naalaala, ang mga Hudyo noon ay nagkaroon ng isang mahirap na sitwasyon na nagkaroon ng decree ang hari na pupwede silang patayin, pupwede silang i-wipe out, pwede silang pagnakawan at kahit anong gawin sa kanila sa loob ng ilang araw. Dahil dito, alam natin ang nangyari na si Esther ay naglakas ng loob na lumapit sa hari upang ipakisuyo na sila ay magkaroon ng opportunity na maipagtanggol ang kanilang mga sarili. And later on, nakita din natin na hindi lamang sila nagkaroon ng opportunity na payagan ng hari na ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ganun din ay kanilang mapuksa ang kanilang mga kaaway. Kaya yung kanilang festivities na Purim ay ang ibig sabihin ay binaliktad ng Panginoon ang kanilang sitwasyon. Sa sitwasyon na nangangamba silang they will be annihilated. Nangangamba sila na sila ay maperwisyo at mamatay at makuha ang kanilang mga ari-arian. Sa pagkakataon na lalo pang dumami ang mga Hudyo at lalong dumami ang kanilang mga ari-arian at sila pinagpala doon sa kaharian. Ito po ay mababasa natin sa aklat ng Esther chapter 9. Ang talata po ay masusumpungan sa 20 onwards. And Mordecai wrote these things and sent letters to all the Jews, near and far, who were in all the provinces of King Ahasuerus, to establish among them that they should celebrate yearly the 14th and 15th days of the month of Adar, as the days on which the Jews had rest from their enemies, as the month which was turned from sorrow to joy for them, and from mourning to a holiday, and they should make them days of feasting and joy, of sending presents to one another and gifts to the poor. Napansin niyo po ba yung binanggit sa banal na kasulatan? Yung instead na day ng kanilang pagluluksa, day ng kanilang pagtangis at pag-iyak, ay naging araw ng kanilang celebration, naging araw ng kanilang holiday. Yung day na ini-expect nila na kanilang kamatayan ay naging araw na kanilang ipinagbubunyi ang kanilang buhay at ang kanilang mga kabuhayan. Ang Panginoong Diyos po na nilapitan ni Esther at ng mga Israelita ay Diyos din natin na may kakayanang baguhin, baliktarin ang mga pangyayari sa ating mga buhay. Mula sa buhay na kahirap-hirap, mula sa buhay na puro pagluha at puro buntong hininga, kayang gawin ng Diyos na ang buhay mo'y buhay ng pagtawa, buhay ng pamamasyal, buhay ng celebration, buhay na maayos at nakakaraos araw-araw. Alam niyo po, ang inyong Pastor Igan ay buhay na patotoo kung paano binaliktad ng Diyos ang aking buhay. Mula sa, hindi ko alam kung anong kakainin namin, patungo sa anong gusto naming kainin. Dahil mabuti ang ating Panginoong Diyos. Sa banal na kasulatan po, yan din ang karanasan ng mga apostol, ng mga propeta, sa kanilang mga buhay kung paano binaliktad ng ating Panginoong Diyos ang kanilang mga buhay. Halimbawa, yung mga kaibigan ni Daniel, nang sila po ay inilagay dun sa apoy. Yun pong hurno ng apoy, naging parang air condition. Naalala niyo po si Daniel nung inilagay siya doon sa yungib ng mga leon. Later on po, ang ipinalit doon, yung mga umaaway kay Daniel, sila talaga yung nilagay doon sa yungib ng leon at sila ay nagkaroon ng tinatawag natin na malaking kasaritaan at karalitaan doon sa kanilang buhay dahil sa nabaliktad ng pangyayari. Dati sila yung nagsusumbong, ngayon sila yung naisumbong at sila yung nagbabalak na mailagay si Daniel doon sa leon. Ngayon sila yung nandun sa loob ng yungib ng leon. Hindi ko po alam kung ano exactly ang kalagayan ng inyong buhay ngayon. Pero alam ko po na may Diyos ng Purim, na Diyos na kayang bumaliktad ng buhay basta't magtitiwala at magtatapat sa Kanya. At sa kabilang banda naman po, para naman po dun sa mga hindi nagtatapat sa Kanya, na parang umaasenso, yumayaman, gumaganda ang buhay, isang araw lang din po, kayang-kayang mabaliktad ang pangyayari sa kanilang mga buhay. Isang misfortune lamang, isang pagkalugi, at sa loob ng isang araw, nababago ang buhay ng isang mga tao. Huwag po kayong mawawalan ng loob. Huwag po kayong mawawalan ng pananampalataya. Ano man ang inyong pinagdaraanan ngayon, kayang baliktarin ng Diyos ang ating mga buhay at bigyan tayo ng Purim,
yung araw sana ng pagluluksa ay maging araw ng pagdiriwang. Yung araw sana ng kamatayan ay maging araw ng pagdiriwang ng mga buhay na dumarating sa ating pamilya, sa ating mga tao. Kaya naman, ipagpatuloy lamang nating lumapit sa ating Panginoong Diyos na kayang bumaliktad ng ating mga sitwasyon upang tayo ay mabuhay din sa ganong mga karanasan. Because even now na mahirap ang buhay, kayang baliktarin niya ng Diyos because we can live God's Word in this world.